Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin las 9 sang gabi tugtog las 10 sang gabi. Humalin Lunes tugtog Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Impunto alas 9, mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Iloilo Newsline. Martes kita subong, Marso 16. Nagapangalagad na ang Iloilo Newsline. Humalin subong nga oras tob-tob las 10 sa pagdala sa mga impormasyon kag mga balita para sa mga pumuloyo nga listeners kag mga viewers sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Guimaras Antique, Aklan, Capiz, Bacolod City, Negros Occidental kag sa iban pang nga pungsod. Kumusta na kamutanan? Please send your chat messages, greetings, and comments, and suggestions. Kag di ka mo mag-forget ka mag-like, share, follow our Facebook page, Iloilo Newsline. Kag don't forget to subscribe and turn on bell notification to be notified on our YouTube channel, Iloilo Newsline Majapon. Kung may masugata ka mo nga mga balita, palihog lang text dire sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. Sa mga bata, nakapuli na kamo, nakabisa na kamo sa inyo nga mga dinikanan kag sa mga old, please pre-antes kamo magtulog nga ubayan kita kag madula ng COVID virus, coronavirus. Sa mga viewers sa kaumahan kabukiran kadagatan, samtang nagahilay-hilay kamo dira, update ninyo kami sa pagdala sa mga impormasyon. Isa-isahon naton, sipad-siparon naton ang mga issues nga aton pagadalon sa subong nga gabi. Standby, i-check nato ng pag-asa, ibaloon nato ng sitwasyon sang panahon sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong gabi lang kay Pastor Kasidsid. Mayong gabi lang sa Tagamor, Palihog. Brown out sa Suok sang South San Jose Mulo. Palihog lang, i-check ninyo, no? Lihog lang. Yara na naka-standby ang aton nga pag-asa si Engineer Michael Aviula. Engineer, palihog standby. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer, mayong gabi. Yes, good evening sa inyo sa lahat ng mga nakikinig at narito ang pinakauling update sa magiging nalagay ng ating panahon sa susunod na 24 na oras. Ilan na alas 6 ng hapon, muli namataan yung LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility sa may layong at 390 kilometers kanluran ng Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito na sabi nga LPA, ay nababa pa rin yung chance na maging isang ganap na bagyo at ito'y halos wala ng epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ito naman sa atin sa probinsya ng Iloilo at itinang bahagi ng Western Visayas ay generally fair weather po, liban lang sa mga isolated na pagulan. Ito'y dala ng mga localized thunderstorms, lalo na sa hapon o dito gabi. Ang ihip ng hangin ay magiging mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa silangan hanggang sulog silangan. At yung ating mga ribayang dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman lamang ni pag-alon. Yung magiging atas ng ating temperature ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. At mula po dito sa pag-asa this season, Michael Villa, magandang gabi po. Engineer, ang ina nga LPA nga nakitaan sa Mindoro area. Amo naman bag-o naman nasa nga LPA pero wala sang tsansa nga maging bagyo. Ay, hindi po. Ito pa rin yung dating LPA na mababa pa rin sa magiging isang galing sa bagyo. I see. So, amo panagali ang LPA isang nagligad pa. Yes, tama po, sir. So, subong niya, why na sang nakitaan pa kamo nga another abing weather disturbance sa par. Wala na po. Wala tayong nakikita. Liban lang sa LPA niya sa Oriental, Mindoro. Okay. Engineer Michael Aviula, madamo nga salamat pagi diri sa Iloilo Newsline.
Okay sir, wala po. Magandang gabi po ulit. Ngayong gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Cinco minutos na nakaligad sa alas 9 sa mga taga R5 Division Police Community Relation sa Campo Delgado. Kumusta na kamo? Mayo lang ang pagtanaw, mayo lang ang pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Sa mga pulis sa ICPO, IPPO, pagi sa pagpamuno sa ni Police Colonel Oldarico Garbanzo sa ICPO, kag Police Colonel Gilbert Guerrero sa probinsya sang Iloilo. Kumusta na kamutanan? Diraman sa probinsya sang Guimaras kay Colonel Asmod, kag sa Hordan kay Police Chief Inspector Major Kenneth Bermejo, sa Binavista kay Police Major Jeffrey Ferrer, kag sa iban pa naton nga mga hipis ang kapulisan sa Region 6. Kumusta na kamo? Kabay pa nga mayo lang nga pagbantay ha. Hindi paglugaan, ilabi ng curfew for minors. No, dito sa Metro Manila daw gin-lockdown na to, no? Umpisa buwas karon alas 12 no, lockdown na dito sa pila ka barangay sa Metro Manila. Bangod sa pagtaas sa mga na-infect sa COVID-19. Hindi ba? Oo, dapat ma-wear face mask, face shield, kag-observe ka mo sang social distancing, and Amo gina. oo, ma-wash ka mo dayon sang inyo hands properly para hindi ka mo ma-stick sang COVID. Amo na nga, agin pa lockdown ka mo sang mga ano nyo. Sa mga lideres. Oo. Hindi bla dumdaman mo nga Marso 16 amo ini nga adlaw, no? Ang pagdeklarar ni President Rodrigo Duterte nga total lockdown nationwide. Dumduman mo, Marso 20 nagligad tuig. Oo. Marso 16 nagligad tuig. Oo. Nan, amo ini ang pagdeklara nga total lockdown. Kag amo man ini nga adlaw nga nagamatamat na pinauli, hinagunos na, no? Naghinagunos na ang mga Ilonggo nga didto sa Metro Manila. Ang iba niya daw haluson pa magpauli. Kag Marso 18 ay nagkinaran-kara na. Kag sa probinsya sang Iloilo naguntat biyahe na to, amat-amat na way na sa mga salakyan. Diri sa syudad sang Iloilo ang ginpabiyahe ni Mayor Jerry Triñas, ginhingyo ya sa LTFRB ang series bus. Iya Kabalyakar Transit na ang ginpa biyahe. Bangod ang iban nga mga jeep kay wala sang distancing, wala sang physical distancing, ginpauntat na to sa pagbiyahe. So amo ini ang natandaan naton. Pop nagmisa to sa Vatican. Dumduman mo, no? Nagligad to. Nagmisa si Pop to. Bangod nga subong mga adlaw, Marso 16, 1521. No, 1521. Nagabot sa Pilipinas ang taga Portuguese, no? Portugal. Portuguese ni pagi sakay Ferdinand Magellan. Mayara dayon sila may ginubra nga Cordilleras. Mayara kun ang Portugal, mayara sila minabalaan ihatag nila sa Spain. Tapos hindi sila pwede mag-send sang vessel sa each other nga country? Oo. Di pag abot ni Ferdinand Magellan, sila ang nagdala sang Kristyanismo. Oo. Kung wala, hindi kita maging arid, hindi kita Christian. So gamay lang ni nga background sa mo sini nga adlaw Marso 16. 9 minutos na nakaligad sa alas 9. Si mama mo, dumduman pa din ni teacher mo. Gapamati man sila. Gapamati na sila. So
So, kabay pa, no? Nga matandaan sa mga kabataan, sa mga ginikanan, 500 years na nga nangin ginadala ang Kristyanismo sa Pilipinas through Also, Ferdinand Magellan. Also, did you know 330 years kita under control sang Spain? Na-learn na namon sa social studies. Nan. Mga kabataan ha, matigit shoutout kay Janjan. Okay na Janjan. Gordobe. Shoutout man. Okay. Kay Toto Child, nakapanibin ka na? Okay. Nibin na Toto Child. Mga kabay pa mga kabataan ha, nibin na ka mo. Kag magpahuway-huway, hindi na mo magsagad linagaw da ha. Kay base madakpan gani ka mo, ma-rescue ka mo sa mga pulis nato, mga barangay officials. As ang inyo nga iloy, amugid makuha to sa inyo, maperma pa na. Once nga magperma, sunod nga maghimo ka mo, basing inyo ginikanan amo ang mapriso. Dugay-dugay, inom naman tataho. Huh? Taho. Sa pihak nga bahin, inapatihan miyembro sang Mount Baloy Command sang New People's Army na dakpan sang nagluntad ang encounter sa Barangay Dabong Haniway, Iloilo, kaina sang kaagahon. Ibaloon naton dugay-dugay sa spokesperson sa 3rd Infantry Division upod kay Major Sinon Pansito. Kaso nga slight physical injury ginfile sa management sa More Power Iloilo bato kay Joel Dofitas nga ginatudlo isa sa mga nagsaputi sa kontraktor nga lineman nga tuyo mag-disconnect sa ilang nga linya sa Villana Extension, Haro, Iloilo City. Mayara kita karon nga interview man kay Attorney Aliana May Babayinon, legal officer sang More Power Iloilo. Damdam kita mo to? Ang gin sa puti to nga lineman. Kita mo sa gin play tabla. Oo. Kaluluoy no? Oo. Ginadamukol sa mo daw. Ginakastigo sa pulihan to sa. Sila yan nagapangutod malang na. Kay mayara nga disconnection order mo. Nagapati lang na sila. Ginaswelduhan na sila, hindi blabe? Ginaswelduhan na sila, nagapati na sila. Ginaobra malang nila job. Oo, hindi kaya mo na yung inyo nga halitan na mo ng inyo nga sa putihon. Kadto ka mo sa More Power, sa opisina sa More Power, kag dito ka mo plastar, hindi nyo pa ipadala-dala ang buot ninyo da. Nga mangin na magtaas ba, tasay ka mo tingog, nga mangin high blood ka mo da. No? Kung hypertensive ka, i-relax. No, relax. Mano gani? Ma-exercise. Oo. Pwede man maubra ka sang ma-breathe in and out ka, relax ka man da sa pag-ubra mo. Hindi gani, inom ka taho. Hindi kaya kadto kay Romar, Romarlan, sa spa kagkapihan niya da sa Dungon B. Inom ka to kape. Isip ka sa makapila ka bisis para nga hindi ka mangin mainiton. 13 minutos na nakaligad sa alas 9 kay Nining Arnie de la Cruz sa Nueva Valencia, kay Attorney Paul Vincent de la Cruz, Vice Mayor, kay Mayor Manny Galila sa Nueva Valencia. Thank you so much sa pagpamati ha. Hiraman sa Amerika, sa mga classmate ni Gingging Kanto Sotaridona, sa pamilya sa Kabatuan, mayo lang pagpamati sa BEDB nga classmate ni Gingging sa WVCST nga subong Isatyo. Good evening. Okay na noy? Ara na? Ay Sir Pansito, Sir gatawag kami. Kaya i-check naton dugay-dugay si Major Pansito. Kaya diraman sa taga Banate nga naga-monitor sa taga Dumangas pagi sa kay Mayor Onal Gulesda, kaya senior board member Rolly Distora, kag sa mga staff niya. Mayong gabi sa inyo. Ted Francia ragali sa kay senior board member Rolly Distora. Ted, mayo pagpamati da kapag tanaw Ted Maumusta lang ka, pre. Kaga mayo man nga pagpamati kay Rica Varles sa Kapitol kay Nerio Lohan.
Ay, diraman kay Early Garcia. Mayo lang nga pagpamati. Ay, by the way, basi malipat kubla karon la. Samtang ginaulat ta si Major Pansito. Dali lang gin, no? Siyan ta lang. Happy birthday to you. Happy birthday kay Joel Tormon. Well, happy birthday. Halin diri sa Iloilo Newsline. Kag sa iban pa nga naga-birthday, happy birthday sa inyo tanan-tanan. No, sa mga miyembro da sa PRO6, kag sa mga miyembro sa Philippine Army, sa mga naga-birthday da, happy birthday. Okay lang ka mo dira? Kabay pa nga okay lang ka mo ha. Okay. Yara na sa atong linya si Major Sinon Pansito sa 3rd Infantry Division ng Philippine Army. Amo ini ang ilang spokesperson. Major Pansito, magandang gabi po. Live kita ngayon sa Iloilo Newsline. Kasama mo si Johnny Diaz at saka si Trixie Faith. Yes, Jenny, Iloilo Newsline. Lahat ng tagapangkinig ng ating programa. Magandang gabi po sa ating lahat. Oo. Sir, pwede po malaman kung anong lugar at anong oras nangyari ang encounter kaninang umaga? Opo, ang ating pong 12th Infantry Battalion, isa po sa mga unit po ng 3rd Infantry Division, ay nagkaroon po ng encuentro mga 1:20 kanina. At medyo mabilis lang naman yung fast fight, mga 2 minutes lamang. Pero dahil madilim ang lugar siguro, kaya umatras kami yung NPA. Pero nagpurso tayo at may naabutan tayong isang miyembro ng NPA na 66 years old na po na babae. Residente po ng Barangay Araal, La Carlota City, Negros Occidental. Pero nandun po siya doon sa encuentro. Ang encuentro po ay sa Barangay Dapong sa bayan ng Haniway. So, ang nakuha po sa kanyang sa kanya is caliber 45, 7 ammunition, mga components ng paggagawa ng anti-personnel landmine, at saka mga subversibong dokumento. Mayroon din namang mga personal na mga gamit, gaya ng hammock, backpacks, sling bags, assorted mga groceries, at saka mga wires na para sa atin ay ito ay ginagamit nila para sa paggagawa ng kanilang bomba. So sa atin, ito pa lang si ang kinilala natin itong ating nadakip na si alias Beng. Anong pangalan niya, sir? Alias Beng lang ang kanyang pagkakakilanlan. Actually, mayroon siyang pangalan na binigay, pero atin pa itong bine-verify since wala rin naman talaga siyang mga kakilala sa area kasi taga Negros. Sa taga La Carlota siya, sa Negros. So, pending ng confirmation talaga ng pangalan ay ginagamit lamang muna natin yung alias niya na si alias Beng. Yes, ito naman siya ay umamin na miyembro na ng NPA. For so long ay talagang matagal na siya sa kilusan ng NPA. At sabi niya kanina sa mga interview din na ating nakita ay siguro panahon na para magpahinga siya sa loob ng armadong pakikibaka dahil for so long in time ay talagang idinidictate niya ang kanyang buhay doon sa NPA. Ang sabi so, sir, ang pangalan, by the way sir, ang pangalan niya Nina Fernando. Pero itong pangalan na ibinigay hindi kayo maniwala, i-counter check nyo muna kung totoo ang pangalan na ibinigay. Yes, oo. Yun nga, nagbigay siya ng pangalang Nina Fernando, pero pending confirmation na ay hindi muna natin ito. Sa amin, ito kasi, itong pangalan ang nagbigay nito is the Philippine National Police. Sa amin is on the part of the official report of the Philippine Army. Hindi pa namin ibinigay ang kanyang pangalan, subject for confirmation kasi yung sinabi niya na pangalan.
Oo. Pero paano po siya nakuha, sir? At anong barangay na doon siya nakuha ng mga soldado? Actually, halos doon lang din sa sa vicinity ng barangay. Dabong? ah Hello. Yes, sir. Oo, dito lang din sa barangay Dabong sa Haniway, malapit lang naman siya doon. Kung ating mapapansin kasi medyo matanda na ito si Alice Bing, 66 years old na kagaya ng sinabi ko kanina. Yes, At sir. wala na siyang kakayahan na talagang tumakbo pa. So, iniwanan din siya ng kanyang mga kasamaan at siya na lamang ang ating nabutan. Trixie, may tanungan si Trixie? Yes. How long na po siya nahablag? Oh, how long na po siya sa hublag, sir? Actually, hindi naman siya tuloy-tuloy, pero according to the initial interview na natin is as early as 20 years old ay napapasama na siya sa kilusan ng NPA o yung Armadong Pakikibaka. So ngayon ay 66 years old na siya. So almost all the entire life niya ay talagang dinedicate niya doon sa So kung i-minus natin Yes, nasa mga 45 or 46 years. Pero sinabi rin naman niya na hindi naman siya tuloy-tuloy. Minsan ay nagpapahinga din siya at minsan bumabalik na lang din. Sabi niya siguro kung ituloy-tuloy niya, mga 20 plus years siya sa loob ng pagiging NPA. Anong dahilan, sir? Bakit pumasok siya sa NPA? Sabi ba siya sa ating mga pulis at saka sa mga soldado? Ang sinabi niya is na-recruit siya ng mga kabataan pa niya, mga 20, at nainganyo din siya doon sa mga atikain ng NPA. Ito ang kanyang naging mga rason kung bakit siya nag-NPA. Yung mga intensified recruitment din ng kanilang mga kasamahan ng mga dating miyembro ng NPA. So, actually, lahat naman ito ay bine-verify, bine-validate pa natin. Baka nga may iba pang mga impormasyon tayong makuha dito kay Cabin. Sir, anong role niya po sa hublag? Ano yun? Ano po yung role niya sa hublag? As of now, hindi pa rin siya nagsasabi na kung ano talaga ang pinaka-role niya. At tayo din ay medyo gulat din actually dito kay Alice Bing sapagkat siguro may mga instances o may mga kwento pa na hindi siya nababanggit sa atin. Kaya ongoing pa rin yung ating investigation, yung ating interview sa kanya para masabi niya talaga lahat-lahat. Pero kung ating titingnan, galing siya sa barangay Araal sa La Carlota City. Araal, So, sir, parang familiar eh. Parang noon maraming encounter, pakinggan lang natin sa mga radio station yon. Oo, sa La Carlota City siya at talagang nakakapagtaka kaya limitado din yung ating data is itong personalidad na ito ay baka hindi rin dito nagtagal masyado sa Panay. Ito ang ating mga tinitilan kaya medyo limited talaga yung data natin. We're still trying to coordinate with our other units in Negros at ipinag-profile natin. At syempre, hopeful naman tayo na with her arrest ay talagang talagang susuko na siya at ibibigay na niya lahat ng impormasyon sa atin. Oo. Ano, sir, ang mga recoveries natin sa kay alias Bing? Actually, madami, kagaya ng sinabi ko kanina, mayroon tayong 45 pistol, may 2 machine, itong ammunition na laman, components ng pagkagawa ng Yes, sir. Oo. So, yun talaga ang mga recovery sa iya. Sino po ang may-ari ng mga recoveries? Inamin niya na sa kanya yun, sir? May-ari ng grupo. Pero, Yes, sir. By the way, sir, fluctuate ang signal mo, sir. Hello, sir. hello? Oh, okay na po, sir. Okay na yun. Sinabi naman niya na
ito ay pagmamay-ari ng grupo. Kung ating yung titingnan, is marami actually, di ba? So, hindi lang ito pagmamay-ari ng isang tao. So, inaano natin na pagmamay-ari ito mismo ng grupo ng NPA. At so happen lang, siya talaga ang naiwan sa kaya itong mga recoveries na ito will be attributed to her being part of that group. Yes, sir. So, nandoon siya sa Barangay Dabong, Haniway. Under sa anong kuman ng NPA si Kabing? Sa atin, still under ng Central Front ng Kilusang Rehiyong Panay. At ito naman yung mga nakaraang enkwentro natin ay actually related dito. Yes, sir. Kasi may tinatawag tayo na relentless pursuit operations. Yun ang ating kinakandak sa area. Sinusundan natin kung may mga trucks pa tayo nakikita. So the very same group na nag-IED o nag-landmine doon sa PNP, kasi isa nga sa mga recoveries din natin is yung mapa kung paano nila isagawa yung pagbubomba o paglalandmine doon sa PNP. Nakuha din natin ito, yung mga sketch na ginawa nila. So, this still the very same group, yung Central Front ng Kilusang Rehiyong Panay. Oo. So, prison na sa ngayon si Kabing. Anong kaso, sir, ang isampa sa kanya? Ini-evaluate pa ng piskalya as of kanina kung ito ba ay papasok na sa violation ng anti-terror law o dili naman kaya yung illegal possession of firearms and all other na kaso kagaya ng frustrated murder. Yes, sir. Na utod ang linya nato sa kay Major Sinon Pansito, no? Ridaya lang na paliog ay nautod ang linya. I-try nato liwat nga makontak si Major Sinon. Ara na. Sir, naputol tayo, sir. Oo. Oh. So, kami pinapaubayan namin sa mga investigador at saka sa piskalya na mag-evaluate ng mga circumstansya kung ano talaga ang isasampa nila. Ang sa amin lang, malinaw na may krimen na nangyari at ito namang pagsasampa ng kaso is beyond the Philippine Army. So, we leave it to the Philippine National Police and the Prosecutor's Office kung ano ang nararapat na kaso. Sa ngayon, nandoon siya sa Haniway Police Station na Lakapsel. Tama po yun dyan, at saka nakikipagtulungan naman tayo sa Philippine National Police May para coordination sa kanyang ano po yun? May coordination naman kayo, sir. Yes, saka mayroon din pa rin tayong tropa doon in case na may retaliation on the part of the enemy at hindi pa natin talaga napupuli secure yung area, ay patuloy pa rin na magkaroon ng mga hakbang ang Philippine Army. Paano natin masiguro yung seguridad ng Haniway? Yes, sir. Major Sinon Pansito, maraming salamat po sa ibinigay mo na timpo dito po sa Iloilo Newsline. Yanni, Iloilo Newsline, lahat ng tagapakinig ng ating programa. Muli po, magandang gabi sa ating lahat. At maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa inyong Philippine Army para magbahagi po ng informasyon. Muli po ang pagsaludo ng Philippine Army sa inyo. Magandang gabi po, sir. Nabatian si Major Sinon Pansito, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. So mo to ang initial nga information nga nakuha ta kay Major Sinon Pansito. Hindi man nila pagpatihan sige dabi nga muna niyang pangalan niya nga gindeklarar nga Nina Fernando alias Kabing, kundi counter check nila sa lugar nga ginmensyonarya nga taga La Carlota, Negros siya, partikularmente sa barangay sa Araal, Negros. Magsiling ka barangay Araal, bantog ni sa una, infested area ng ginatawag nila na Liyog ko na ibasa ang mga mensahe naggikan sa atong mga From Manang Vance, good evening sa tanan. From Josie Lagman, hi, good eve. From Ante Marie Heart, GIF. Inom ka man taho. Ari, inom tataho. Karon nang from Raylan Vergara. Maayong gab is Sir Johnny and Trixie. Ari na ko gamonitor sa inyo.
Basko, naga-Basko ang inyong Salamat. programa. From Manuelita Sibonga, good evening sa inyong duha. Mayong From gabi. Orlica Balfin, hi. Good maayong gabi. Mayong gabi gid dira sa Manila. Dala mo das lockdown. Lockdown da karon na last 12 uno. Kay Joy Tamayor Labordo, good evening Iloilo Newsline. Thank you gid sa mga upod ni Orly Cabalfin sa WBC sa 511 Naval ROTC, no? Gapamati mo may gabi gid agag may lang pagtanaw kay Engineer Aligain kag kay Gladys Aligain mayong gabi mga manami ni mag pang-imprinta sa mga t-shirt. Gusto nyo mag-imprinta, kontak lang kamo di kay Hambalong Gusto Orly Cabalfin, no? Nga mapa-imprinta kamo t-shirt. Sino pa? By the way, happy birthday kay Manang Valerie. Happy birthday ba? Patukar na tato. Lami edit ko ha. May ara. Noy, by the way, Noy, ang kay Gob, dire, Liko, dinde. Ang plug ni Gob. Ay pabati tanay para sa mga listeners naton. Kaga sa mga taga-probinsya sang Iloilo. May panugyan sa inyo si Governor Art Defensor. Kinanglan, tandaan nyo gini, no? Kamuda sa probinsya sang Iloilo, yari si Governor Art Defensor. Mga kasimanwa, ini si Governor Toto Defensor. Liwat kita nga nagapanawagan sang inyo padayon nga kooperasyon sa aton away batok sa COVID-19. Base sa Executive Order number 183J, padayon nga ginadumilian ang paghiwat sa mga pagtililipon pero sang birthday kag fiesta celebrations kag haya sa patay. Likawan lang anay ang pag-imbita sa mga bisita magluwas lamang sa inyong malapit nga himata o kun upod sa balay. Ginapahanumdom man naton nga ang pagkadto kag paghiwat sa mga excursion sa mga beach kag inland resorts dapat limitado lamang sa mga katapo sang pamilya. Ginamanduan ang management sa mga resort nga mag-monitor kag ipasiguro nga ginasunod sa mga bisita ang minimum health standards. Padayon man sa gihapon nga ginadumilian ang pag-inom sang makahulubog nga ilimnon sa pampubliko nga mga lugar. Sa mga nagatrabaho kag nagakadto sa mga merkado, magsuksok kid permi sang face mask kag face shield kag magdistansya sang indi magnubo sa 1 ka metro sa inyo kaingod. Indi pagkalimtan nga yara lang gihapon sa aton palibot ang COVID-19 virus. Gani, dapat gid kita maghalong. Dumdumon gid naton ang 3 ka M, magsuksok sang face mask kag face shield, magdistansya kag maghugas permi sang kamot. Kinahanglan naton magbinuligay agud matap na ang padayon nga paglaptas sang COVID-19. Si Governor Arthur Defensor Jr. So, motong iyang panugyan sa taga-probinsya sang Iloilo. Halong-halong gid kamo ha. Hindi kamo maghatag kumpiyansa. Dapat magwa kamo, soksok gid kamo sang face mask kag face shield. I-maintain nyo ang physical distancing. Also, ma-wash hands man ka mo para hindi ka mo ma-stick sang COVID. Kag ma-permigit ka mo mag-bath, magpanibin. Oo. Kung why malang mo ka kadtuan, ang importante, hindi mo sagad gwa sa inyo balay. Amo ginang importante na da. Mayang hapon, galida kay Joy. Hapon pa lang da sa inyo sa Riyadh. Kumusta lang da? Kay ni Mia Marquiliero, names, kumusta da sa South Korea? Kay Ide sa Toronto, Canada. Diraman sa kay Jorech Janiro sa Canada. Kay Joren Gabaluno sa Australia inyo. Mayong gabi lang. Kung mayong aga, mayong udto. Kay kukbalo kung ano oras gida sa inyo subong. No? Diraman sa Cavite kay Hiver, kay Diding sa Diding Cueva. Dira man sa Cavite, kumusta na? Sa Caloocan, no, sa pamilya Suyo, ay pastor da, ay Dimers,
Kumusta man kamo dira? Ayo lang nga pagtanaw kag pagpamati. Kay Day Gliceria Malan, ano nga ni Legle ang imong apelyido pasensya gida kay mister mo. Kag sa duwa mo ka mga chikiting maayong gabi sa inyo. Kay dia dit da, good evening. Dira man kay Sayla May sa Suliba sa Manapla, sa kay Ma'am no sa Manapla Elementary School. Maayong gabi kay Ma'am Alma Barrera no sa Manapla National High School. Kay Sir Didoroy kay Ma'am sa kay Mama Dinyada. Mayong gabi sa inyo kay Mama Harriet Consular Alvarado. No, mayong gabi. Gusto nyo magbakal sang priskang isda? Kadto kamo sa Cruising Patio Dueñas Iloilo nagabaligya sang priskang isda to. Mag-asawa nga Sanday Digol kag ni Jima. Pwede man kamo makapaluto to sila. Kung gusto nyo magpaluto, namit sila magluto. Kag ang isda nila halin gid ina sa istansya. Kag gusto nyo man nga magbakal sang mga lumber products, kadtuin nyo to si Edward Palinciao, no? Sa Pasig City. Pangitaan nyo ang Edge Lumber Supply and General Merchandise. Pangitaan nyo lang da, magabaligya pag sa sang sinako nga bugas kag uling. Pwede man kamo makakontak sa 0908 1299169 0908-1299169 o kung 0939-529-9320. Ay Melrose Villaren Pinida sa Cebu. Mayong gabi. Kumusta na sa kay mister mo kag sa mga kids? Liyaw ko, basada. Graphics Innovative Mind Compute Techniques Computer-Aided Services nahamtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City sa unhan gid sang Molo Plaza sa tadlong sang opisina sang Brio of Fire Molo. Ang graphics kinapanagiyan ni Sir Manny Sanoy. Kung gusto nyo man nga magpabulong kamo sa inyong edo, kadtuin nyo si Doc Ronnie Galia sa rehistrado nga veterinarian. Ara lang nabasi sa San Miguel Hordan Guimara sa likod sa Provincial Capitol, kadtuin nyo da, no? May ido ka mo nga nagamasakit, may ido ka mo ipa-immunize, o kung ano man ang kasapatan niyo, hasta baboy nyo, kadtuin nyo si Doc Ronnie, kay rehistrado nga veterinarian. Ara lang sa likod sa Provincial Capitol ang ilabalay, pwede man mag-home service ya, no? Doc Ronnie ang kadtuin nyo, no? Kay hindi na mo magkadto sa iban. Kay basi kadto mo sa iban, hindi pa na nga rehistrado nga veterinarian. Basi sa kilid-kilid yan lang na nakuha ang iya lisensya o kung lisensya kay nanaya. Oo, basi mapoiso nila. Boyson ng inyo ido, delikado. Kadtuin is Doc Ronnie kay rehistrado ina nga veterinarian. Be? Gusto niyo mabakasang itlog? Kadto ka mo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number sila 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, priska kag barato, also freshman. Ang Egger Farm ginapanagiyahan ni Nanday William kag Josie Lagman. Pwede niyo man sila makontak sa 0947-856-4729. Okay. Tinginit subong grabe gina bakal sang mga nauhaw la to bukosik kapila magbalik-balik hindi din magbalik-balik kay manamit mo barato na namit pa ang nagtimpla nga dan chemist di wala ko ba kag ang ginagamit nga is crush ice purified crush ice pa na no namit tilawin nyo bala ang Sweetie Bukosik ara lang dira sa Barangay Kamalig sa Ceres Terminal ara gid sa sulod. Kadtuin nyo, barato na, affordable sa tanan, okay na ang presyo, saboroso pa, so Sweetie Bukosik. Ang si El Diaz Poultry Supply, aramtang sa Barangay Bagakay, Cagacinda, Consita, San Dionisio, nagabaligya na sa mga sari-sari nga mga feeds sa baboy kag manok, may araman sila nga baligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. So kadtuin nyo da, bakal ka mo da, kay pwede ka mo makaayo. Ti nagdiga to, nagdao gali to, kulang kwartaya, katapusan siya pa ang nagabutan to, ang isang bakalya to, 5 lang kilo, nagabutan siya, gatulo man luha ya mo, mako mo isaksako dason, nga feeds, ang dala niya be, puli, may isa lang kakyupon, di buinas gid yung pagkatawo, mayo gid, ti hindi ka mo kalipat,
CL Diaz Poultry Supply ara sa Barangay Bagakay kag Hacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Kag kung patukod ka mo balay, mansyon o kung dalag ko nga building, load lift, trading and services, isa ka construction firm nga nagapangobra sa mga dalag ko mga building, kag ini makitaan ninyo ang ila opisina sa Block 5 Fish M. Francisco Homes, Giho, San Jose del Monte City, Bulacan. Pangitaan nyo si Engineer Joey Diaz. Kay may lisensya na sila. Hindi lang sila nga kilid-kilid nga lisensya. Engineer Joey Diaz ang pangitaan nyo. O kung magtawag sa 0939-812-6336. 0939-812-6336. O kung magta-email ka mo sa maria_rosem@yahoo.com. Mayara ka ba? Sige. Ang grabe, naka-healthy ang Boko Shake sang sweetie kay daan ang coconut nutrition fiber kag MCTs na Oo. kaga-improve yung man dayon ang heart health nyo, ga Health weight tips na ni sinyo. Oo, ga weight loss siya kag gina-improve ya ang Digestion. digestion. Oo. Mayo gili no. Ang coconut nga daan tanan ang iya nga dahon, pwede mo himo silhig, pwede mo kaya na bla, pwede man magato mapaamak. Pwede man rope. Pwede mo man magatong ang iyang paklang, ang iyang bunot na kung magalaya na, pwede mo mahimo maskrab mo. Pwede mo man magatong sa imong kung may ara ka abing bingka, no? Ang payaya. Oo. Pwede mo man mahimo nga lumber, ang Oo. tanda mo. Ang bunga ya pwede mo man nga makaon. Pwede man pag magata. pwede man pagkuha mo, pag ubos mo na sa coconut, pwede mo na maubra plate or bowl plate man. o bowl, pwede man. Oo. Hindi blam yari ta de. Oo. Pwede mo man ang iyapayang ikalot. Oo. Ang ang kitchen. Amo na ginubra namon sa school para mag-clean mo sa grade 4. Kagibantay, hindi blam mo na ginhimo ta. Oo. It's also high in calories and saturated fat. So kinanglan puro-puro kagaro sugar, Yes. hindi kay magic sugar. 42 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabati ta sa inyo ang parte ni Bla sa kontraktor nga lineman nga ginsaputi sa Havillana Extension Haro kahapon. Di sila nagatuman malang ni sang disconnection order. Halin mismo sa more power management. Kung anong ginadagdag da sila kay silang kontraktor ginatuman malang nila, hindi sila yang aton nga painitan, sila yang aton nga saputihon. Kung high blood ka daya, hindi mo yung pagpainitan da. Kay Mr. Joel Dofitas da, ambot kung nakapiyansa na sa kay gipasakan sa sang kaso nga slight physical injury. Ang nag-file siya ang management sang more paagi sa kay attorney Aliana May Babayenon. Gina kay gin-confirm gini ni attorney Babayenon nga na inquest na si Joel Dofitas nga amo ni siya ang tag-iya sang balay nga tuyo i-disconnect ang iya nga linya nga halin dira sa metro pakadto sa linya sang more power. Mabutang pa lang tanis ang hagdan ang ang kontraktor o lineman nga si Kahilig. May upod sa mo. Pagbutang niya sa hagdan, wala bla dinamukol siya. Impulihan to, mga tatlo gito tanan na nagsaputi siya. Mayo lang kay way pa sa makasaka sa ladder, sa hagdan. Kay may natabo na sa una mo, dumduman ko pa. Ay, balaan mo ba? Antes yung magsulod sa broadcast, nakobra pa ko ni sa una. Sa una, piko pa na. Mayara na sa una. Nga nangutod man sila, way sa Black 1, hagdan, hindi, hugpaas. Kabit-kabit May ato man yang nangutod. Way balak ka sa hand shotgun? Karon iniya kay Mr. Kahilig yaw, yun sa puti siya. Tigin confirm ni attorney Babayenon nga napasakaan na nila sang kaso para mangin leksyon ini sa iban pa nga tuyo nga maghihimo man sang kalainan sa mga naga pang disconnect. Kadto kamo to sa opisina sa more didto kamo ya transaction. Kay kung magambal yung management sa more, stop ang disconnection.
mas stop man na iyang ang kontraktor. Hindi na sila yang magpurso nada. Kung may ara nga order, halin sa management sang more power Iloilo. Kaya ang more power, amo ni sila ang nagbulos sa Panay Electric Company. Yari si Atty. Aliana May Babayin nun. Actually, kahapon na inquest na siya and basically ara na, naka-file na kami sang case against him. Ano nga kaso, Atty.? Slight physical injuries because according sa medical legal report, 7 days rest. So under the law, that's classified as slight physical injuries. Oo. Sa puti, pagkastigo kay Mr. Kahilig. Yes, that is correct. How about sumakop dana ni Mr. Kahilig? Why ang additional nga charges bato kay Mr. Dofitas? Ang na-pick up sa aton nga PNP kahapon, apparently hindi siya gali ang PNP, sorry. Gin warrantless arrest, citizen's arrest, and gin-deliver sa police station. Ang nakuha lang nila of all the people nga nagsaputi sa aton nga empleyado, isa lang, si Mr. Dofitas. However, we plan nga magpasaka sang kasuhan batok sa 3 other John Does. Hindi subong wala pa kami kabalo sa ilang mga pangalan, but definitely, we are going to discover their names para mapasakaan sila sa kaso nga. Kumbaga, hindi siya warrantless arrest, regular filing. So, ma-file kami sa fiscal's office. Hindi ito kilala ni Mr. Joel Dofitas nga mo ang subject ninyo. I'm sure kilala niya. But according to the police officers, police investigating officers ang haro, of course, wala niya man ginlaglag ang iya mga upod, no? But it doesn't stop us from getting the information elsewhere. Kaya for sure, may ara gid na iya makakilala sa iya kay nabidyohan man sila. Oo. Initially, sa pagpulpamangkot sa mga pulis nga, ang rason ni Mr. Joel Dofitas po nga ang napatupan niya, bangod niya na-impito siya sa panaba ni Mr. Kahilig. I have personally spoke with him. Kapila naman kami naka-istorya, and his manner of speaking, hindi siya bastos. Hindi siya bastos klase nga tao. In fact, very malumanay man maghambal. Siguro if na-misinterpret sang customer ang iyang willingness mag-explain, kay gusto niya gid mag-extra mile. Gusto niya gid nga maintindihan sang customer nga ginaobra niya ang iya ginaobra. But perhaps siguro kung akig na ang isa ka tawo, whatever ang imo explanation, ang panulok niya ginagarit-garit kapagid. So there are always 3 sides in every story. His side, ang side ni Mr. Dofitas, the side of Mr. Kahilig, and the truth. So it's up for the courts to decide kung sino sa ila ang naghahambal sa matuod. Kay inyo yat mayara ka mo nga pamatuod nga video. Nga nakuha video samtang nga ginakastigo si Mr. Kahilig. Kag not only that, sir, aside from the video nga natabo kahapon, mga prior nga actions. Kumbaga, this is not the first time nga may gin-threaten siya. Gin-threaten niya ang disconnector. So, it goes to show nga ang kaisog niya nga siguro wala naman sa lugar. Kaisog siya for the 5 times nga gin-disconnect siya naman. Tiyabi ko magpakitluoy sa Atty. Babayinon. Pasensyaw niyo sa? It's not up for us. As with any criminal case, ang may say-so, gitna da iya, is not the lawyer, but the complainant. Ang pagpasa ko sini kay Mr. Kahilig, maluluyon siya nga tawo, kag hindi niya man gusto sang gamo. But of course, ari kami di para maghatag man sang advice sa iya, nga siguro basi this time, pwede tayo pursue, para exemplary nga makitaan bala nila nga we protect our own, kag hindi na siya tolerated ang manapungol ka lang ya just because nga naakig ikaw nga gina-disconnect ka kay waay ka kabayad, maski gingamit mo man ina ang kuryente nga ginasukot sa imo. Nakaagi man nga nakakadto si Mr. Dofitas sa inyong opisina para nga magsitol sa iyang account? Sa amon nga record, sir, wala siya nag-attempt nga magkadto, wala siya record nga nag-walk-in siya sa amon nga temporary office Hotel Del Rio. Wala man siya record nga nag-request siya over the phone or any form of nag-ayo siya abi no nga mag-staggered payment or kung ano man nga payment scheme. Wala siya record sa amon. I-considering pandemya kita. White naman, no? Batian gid ang iya nga sige. So para sa subong hindi na sa magpa-interview, no?
with regards ni sa natabo. Hindi man na yan nga why sa nagato basi may ara sa ginasupra nga underlying condition namo nga why sa makasito ginakonsiderar nyo man na attorney Babayinon. We will consider kung nabalaan naman ang information. Pero kung pagano parehas man balang distribution utility kami, provide kami isang service with the expectation nga bayaran niyo na if ever may rason na hindi ka mo makabayad, gina-allow kami sang law nga mag-act para ma-protect ang mga rights, which is to disconnect. Kamu man, ang consumer man, ginahatagan man sang protection sang law nga mag-avail sang mga remedies. For example, pwede niya ma-prevent ang pag-disconnect sa iya kung mag-tender siya payment, meaning mag-offer siya na bayaran niya ang iya arrears. Wala naman din ubra. Pwede man siya nga mag-approach sa amon and request for staggered payment, which is wala naman din ubra. So, si Moria, mahulat man lang kami sang any proposal from customers, but hindi kami nga, hindi man na siguro reasonable to expect na tanan-tanan nga wala nagbayad, pangitaan pa sila namon sa rason nga hindi sila kabayad. They have to approach us. I think it's fair and reasonable man to expect. Kasi sila nag-ayo mo. Hindi sila anay makabayad. So, they should go ahead and take the first step to initiate ang talks with more. Si Attorney Aliana May Babayinon, legal officer sa More Power Iloilo. So mo tong iya explanation, mo tong iya confirmation nga napasakaan na nila sang kaso si Mr. Joel Dufitas. Leksyon ni si Iban, hindi mo sagad pinanga naputi da nga papasibangdan yung nga sila na yang may kailabdanan, no? Sila ginayang nagapanguna, hindi ang more yan kadtuin nyo tong more. Kay sila yan nagapang disconnect malang. Kay nagabase malang sila kung anong ginadagdag silang order. Mayo lang nga pamati da kay Ma'am Rotsela Presno Tugonon, kay Ma'am Jovita Fuego, no? Mayong gabi. Dira sa kay Ma'am Malong, no? Thank you so much kag sa mga tinawoya kay Corporala Sanchez, kay Estupado da, kay Kinisio, kay Staff Sergeant Camano. Ngayong gabi lang da sinyo kay Police Colonel, Lieutenant Colonel Solis. Sir, kumusta na? Makupdana mo na, kumusta na? Kay Major Boryo. Kag iban pa, no? Kay Ma'am Rowena Diaz. Kay Ma'am Weng. Mayayong gabi kay Toto Rael Salis. Kay Totong kay Nonoy. Dira sa UK. Mayayong gabi kay Diding Cueva. Kay Maninoy Herbert Vigo sa Antique, kay Maribeth Ganancial sa Guimaras, kay SB member Hernani Galvez, ay Attorney Hernando Galvez, mayang gabi man, dira man kay Russell Istaya Bailin, kay SB member Eros Elevensione, ay Shiba Kanha, mayong gabi, kay GP Lauron, kay GP Hervas sa Radyo ng Bayan, kay Juan Manda, kay Paul, mayong gabi, kay Sarah Rene Monteclaro, kay Melrose Pinida, Jimmy Britannico dira sa Canada, Kabalonga family, sa Bautista family, mayo lang Regazzo family. Kay mga ka-SB member Timay, kay Barangay Kagawad Timay, Jopel Cercado. Sige. Kay Manang Valerie Ambanya, thank you sa shout out. Thumbs up. Margarico. Mayang gabi kay Juliano Pueto Bagat. Salamat sa pagpamati kag pagtanaw kay Ivon Ibansis Andoloy. Thank you kay si Roy Luhan. Salamat. Dula-dula ng internet. Okay? Ay dula naman ang gapil dito. Kay Gianna Lucille nagamba siya. Mayang gabi. I-check na to na report ni Danny Villasis na gikan sa Guimaras. May wanted person na dakpan sa Hordan. Dan? Sa dyan, no? So, antes na, no, ng... Tanaw ko ni Valencia ang dakpan?
Okay, okay. So, bayan na ako signal. Mga musta ako signal. Okay, man. okay dan. Ang Okay, lingkong sige. wanted person dakpan na sa ordano kung may Valencia. Oo, nabalin siya. Nabalin siya, no? Pero antes sina dyan, no, kay nagi lamang sa hapon ato nating ginyatik na natinguan nga mapigangtan si District Engineer Rebecca Nunyal, ang muntiring nga District Engineer kaguto mapamangkot siya kung kamusta ning status ng pagsara sa highway nga dalan ato ba siling kubasimo to nga hindi magyan ripas na igad nga mga sinimana inaalin sa may boundary sa tawag balang Sitio Tarog pakato dira iya sa may malapit ni sa may barangay Salvacion sa Pinibista Guimaras. So gin-cross ini sa pinaka mga semana bangod sa pag widening o pagsugpon sa mga dalan sini sa magtimpang nga bahin. So naman sa kay Engineer Villa Nunyal nga hindi pa ni dali nga matapos kung ang tapos sa pagambalan posible nga by next year pa ini matapos kay matungod ang ina nga portion sa dalan ang sapyak na kung alin ikaw sa may pantalan sa Buenavista ang sa tuo nga bahin sa ido kante ini sa the pilas bala Oo. kag sapyak binukit ini do bugyod nga karon amo na dyan ang kuan bala ang tagod sa ano ni sa bulldozer agot nga magtapad ini siya nga maglapad agot nga masugpunan sa duwa ka dalan part in iya sa widening program sa gobyerno. So pasinsala ko nanay sa mga pumuluyo sa mga commuter sa mga nagapanigiya sa lakyan na hindi ini maagyan. Kaya kung basiyanta dyan ay nga portion sa tuo ko ni sa pantalan aladra ang mga madamo nga mga balay nga country sa pilas. Di karon ko pagyan ang dal sa mga salakyan may delikado nga basi bala nga disgrasya mga salakyan sa mga motor o wala nga mga salakyan mga four-wheel drives nga mahulog kag madisgrasya amo na gin cross ang traffic na ginagin pagiman sa konsiyo nga temporary ni sa mga cross pero kung samtabi na kayo kag pwede mo lang magyan sang single nga mga motor sa pila ka adlaw basi pwede na no pero for the meantime cross lang anay para nga malikaw sa disgrasya no amo na gin pasukong ipatag ni Engineer Rebecca Nunyal ang among diri nga district engineer sa DPWH sa probinsya sa Guimaras. Okay. Now pati ni sa wanted person sa mga katapos ng pulis sa Nueva Valencia nagasigayon ini sa pag aresto no kapangunan ni Police Major Bonifacio Aral Jr. Karon ang OIC COP opposes ni mga tangao kag nagtikma sa isa ka wanted person suspect ini nga kilala kay Rame Bargula Gig Rimal alias Ray Ray 25 edad soltero sa barangay Baybay City Baybay barangay San Roque Ibarin sa Guimaras ang ining subject person o suspect person ginaresto bukod man sa kaso ini nga attempted homicide naging issue ni Honorable Judge Clarence Cerudo ang presiding judge sa first MCTC o ng Guimaras sa itong March 10, 2021. Ang Belman sa temporaryong kilwayan sa ning suspect nini naglambot sa 36,000 pesos. So karon ang ining suspect ara na ini sa pagdinakop sa Nueva Valencia Municipal Police Station. Now, lastly, dyan, kay nato man magyantan si Mayor Emmanuel Manigalila sa Banuas ng Nueva Valencia kag pati sing blang pagpatay sa to sa dala ka membro ng patay dagat sa may Banuas ng Nueva Valencia kaya matudumang sa likad niya magsinimana may sa puwan sa itong isa ka bangkay somewhere sa may sitio Malingin sa Banuas sa barangay Giwanon sa urin na kilala ato sa nga mo si Porton, si Nelson Porton na membro sa bantay dagat sa Banuas ng Nueva Valencia. So naman sa kay Mayor Galila nga napaska na kaso mga suspect Nelson to Dan, Nelson Bordon.
Yes. Oh, nisuporton. Bordon. Oo. Nga sa kaano ng kaso, ang mga suspect nila kag 11 ini sila, pito ang na-identified kag 4 ang at large. Mga jundos, sabi. Ang kaso na-file ng kaso na kay naistoryata na si Attorney Moreno nga mo gid ang nag-assess ila kag maak as a private prosecutor. Yes, okay. So, luwas pag sini naman sa kay Mayor Galila nga ti araman sila no ang banwa nga magabulig man. Was ito lang nga gabulig ng banwa sa pamilya sini ni Porton. Kuno mo papakibis sa mga legal. Kuno mo sa mga pagkilubong si Porton sa lalasan demo. So, ilang taon sa kuno pag sini ang masunod pa nga move no sa banwa. Pero sa kay Mayor Galila nga araman siya no. Di ganun pabaya pagbulig sa pamilya sa natabo ngayon na napatay ng isa katapo sa patay dagat sa banwa sa babalik siya. May nagpapatay. Dan, regards lang galing kay nung Art Calzas. Okay. So, may nagpapatay kay Art Calzas. May nagpapatay. May kumpare. Kay naman no, sa mga staff na kita ni Vice Mayor Paul Vincent de la Cruz. May nagpapatay na kay Ivy. Tingkulit sa pagpamati man sa paglantaw no. Sabay niya sa Iloilo News line. Of course, sa mga staff na kayo naman, ni Mayor Manigalila, no? Nagkamasaton, naghatag man sa ilang pagsuporta sa silang programa. So, mga balita sa Kamaras, Danny Villases para man sa Iloilo News line. Nabatihan na report ni Danny Villases nagikan sa probinsya sa Guimaras. Diyan nagadula-dula ang signal ay PLDT. Bala mo basta magangin-angin lang o kung magtulo-tulo ang ulan. PLDT. Why pulos. Sa puwan ka lang sa PLDT. Ireklamo mo. Pasa-pasa kanila. Basta may call center agent pa to. Why man sang feedback. Amo na nga ang internet namon tawag PLDT wala net kag PLDT wala pulos. Wala pulos. Okay? Sa mga listeners sa mga viewers naton da pasensya gid ay nung tabi kay mo ni ang sitwasyon sa PLDT. Sa kay nay barangay Kagawad, Bilyar, Jotay Bilyar. Mayong gabi, mayo lang nga pamati da sa mga barangay tanod nga nagapulaw-pulaw. No? Salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Kantuan ta ni ang aton nga interview. Kay aton ni Johnny Dabuco ang Director sa Commission on Human Rights. Parte ni Blasa sa ginpadala tublang nga sulat ni Lieutenant Fernando Calabria sa Calbayog Clerk of Court, no? Calbayog Clerk of Court. Hambal ni sang Commission on Human Rights na alarma sila sa request ng inhimo sa pulis ng Calbayog City Police Station, Samar. Nga mga ayo to sa listahan sa mga lawyers bla nga kung sino dira ang nagauyat sang kaso involving communist terrorist group o kung CTG kibot niya taga Cesar ayari si Director Johnny Dabuco. Ang ginpagawa nga statement sang Commission Human Rights pareho man sang statement sang Integrated Bar of the Philippines kag sang iban nga mga grupo sa mga abogado nga ang komisyon na alarm sa sining nga request sining nga ginhimo sang police and we are asking at ang ining ang ining action ano gid bala ang purpose kay tikon lang taon naton wa isa sang statutory basis kag ti ang effect niya bala daw na tag ang mga ginared tag ang mga abogado nga nagauhimo lang man sa ilang mga obligasyon and ang danger sang tagging is that based sa mga nagklatabo subong ang mga na-red tag may mga harassment na baton, iban may ma-assault kay ang ibang klamatay. So, sina nga bahin, minsan alarma ang Commission on Human Rights. Although we appreciate sang
statement naging issue ni OIC PNP Director Eliasar nga nag-apologize man to siya. And hopefully makuha na ini mataro ini. So posibleng nga way manggali sila nagsugo nga ginhambal to yan nila ni Police Lieutenant Calabria nga halin sa higher ups. I cannot speculate pero gindinay sang OIC PNP Chief. Chief PNP so ay tamabalaan kung diin hasta ang ginatawag niyang higher ups. So kuan sina ang PNP I think is still investigating ang balaan nila. Di budlay man ni Director kay paano mo na mabalan kung ikaw abi abogado ngayon nasa miyembro sang CPP? Amo ng mga issues nga nagaguluwa sa bong tikal ang abogado niya they're just doing their job mo. Karon kuay ni si abogado hindi man na magsigli ang hearing sa kaso mo. Amo na nga ginsumpaan mo ng abogado ang iyang obligasyon hindi man automatic nga kung clean team mo ya amo man ang abogado niya. The same manner nga kung clean team mo guilty hindi man kinahanglan lubrahon gid sa abogado nga ipakwit gid siya. Ang role niya sa abogado is para nga ma-provide mahatag sa iyang kliyente ang iyang mga kinamatarong base sa lagi. Di kung guilty di guilty man pero hindi pag-isahon lang or yung ang abogado sa iyang kliyente. Si Director Johnny Daboco sang Commission on Human Rights. So mo tong ilang tindog. The same man ang tindog sang Integrated Bar of the Philippines national. Naalarma sila sa siningang ginhimo ni Lieutenant Calabria nga pagpadala dito sang sulat nga nagapangayo sa mga pangalan sa mga lawyers kung sino dira ang nagabulig nagauyat sang kaso sang communist group. Ilan nga mga abogado gabulig may panindugan malani sila ginabuligan nila ang tawo nang wala man sang abogado. Kung wala sang abogado paano na magpurso ng ang kaso. Ilagin sumpaan man na nila para man sa amon sa broadcast sumpaan man namon nga kami magaserbisyo sa publiko kaya wala sang kapin kag kulang patas nga presentasyon amo man na sa abogado nga dapat mangin patas sila kag wala sila abi kung ano man nga kaso nabato nila para sa mabuligan ang isa ka inosente nga tawo. Mayong gabi lang kay Captain Dadje Dilima Captain Dadje Dilima kay Pamske Santillan. Mayroon ang pagpamati kay Sir Jonathan Cabrera kay Len Rose Tandoy kay Roslyn kay Juliet kay Dirama kay Brian mayong gabi Ma'am Wing Rowena Diaz mistra ko pa ni at the same time matuon na sa tiya mayong gabi lang sa mga broadcasters nga nagapalamati dire kay Ma'am Ronje Hamulo. Ma'am Ronje, kumusta? Okay lang? Mads Bing, Pabiuna, Mads Jenniferda, kumusta na kamo? No? Ang mga miyembro sang Iloilo Police and Defense Press Corps, mayong gabi sa inyo tanan. May arapang talamyawan be? Hindi ko. Pasensya kay Kay Priya. Pangod sa PLDT. Kay kun gabi na daan galag. Galag sa. Mugid man na. No, bayad lang nga bayad tapos sila serbisyo pigado. Kay laling kabuday. May gabi. Sige. Kay Jules kay Jules sa IFM.
dugay man tano, kilitan na Julie. Kay si John Lucindo. Glinda Tayuna. Kay Juliano Pueto. Kay Noel Jorquin. DC Caballero. Kay Ibuni, kay Karen Bermejo, kay Lovinia, kay Farah Paramay, kay Sis Parinya Susana, Joseph Pastrana, kay Ma'am Ben sa Takuyan, no? Kay Papa mo, regards, kay Gregorio Onday sa taga WBCST, French Charles, mayong gabi, kay Angelica Lubaton Tapalya, are pagit, kay Custodio, no? Noela Custodio Gamayon, Santillana Lorena, kay Dinia Castellano Di Doroyo, kay Joy Pio Quinto, Yang Falsis, kay Elizabeth Stember, kay Ani Larni, Ramos Solas, kay Brigadier General Ramos Cañeso, kay Brigadier General Jack Wangki, kay Brigadier General Nacion, kay Brigadier General Digoy Rodriguez, kay Tibor, Bodge Tibor, kay Juliana Bautista de Silos, Roel Fon Superio, kay sino pa ni? Regina Sibia Doktora, kay Ronald Doktora Manser. Ngayong gabi. Kay Tere Rojo, Pas Rojo. Ngayong gabi. Sino pa? From Rochelle Pesno, Tagunon. Tugunon. Oo. Nagadula-dulang signal nyo man. Oo, bangod sa PLDT. Wala pulos ning taga ang PLDT niyo. Signal nila bla. Bayad ka lang bayad, wala pa pulos signal nila. Wala na kita sa tinyon sa atong pagpangalagad pagi diri sa Iloilo Newsline. Kita na naman kita buwas. Last 9 tubtob last 10 sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita nga inyo dapat may sayran. Kung why makahingagaw, apasan nyo lang kami sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Like and share, follow, kag subscribe ka mo sa YouTube. Iloilo Newsline na sa gyapon, palihog lang. Dito na apasan nyo kami to, palihog lang sa Iloilo Newsline. Sa mga listeners namon dira sa Sagwa, sa iban nga lugar, kumusta na kamo? Subscribe lang kamo da sa YouTube, no? Lihog lang gid. Ang COVID update i-plaster namon sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Okay na? So wala na sa problema. Dire lang kita kutob sa aton nga pagpangalagad. Ini ang inyo nga mga alagad. Trixie Faith Camacho Diaz. Kag ako naman, Johnny Yanson Diaz. Sa mga Blue Guards, sa Ceres Terminal sa Kamalig, kag sa mga official, Sir Joseph Oyko, musta na sir? Sir Kajente, Sir Kasamayo, ay BMDA, branch manager, sa mga utility workers, sa mga vendors, porter, drivers, conductors, kumusta na kamutanan? Halong-halong gid sa pagdala sa mga salakyan. So, dire lang kita kutob sa aton nga pagpangalagad kabay pangabayan ng kita tanan. God bless us. Damo nga salamat. Kag mayong gabi, Pilipinas.